Kitang gilas ka, di ba Ace? You do your best, amen? Talagang maglalagay ka ng arm sleeve, leg sleeve, talagang parang si Stephen Curry, no? Bibili ka ng Under Armour na Curry 2. Talagang bibisang mo yung sarili mo, di ba? Dahil may manunood, kasi kino-consider mo yung nanonood. Hindi ka naman gagayak ng ganyan kung walang manunood. Di ba? Are you listening? Kung basketball ka, walang manunood, gagayakan mo ba? Parang kang tanga doon ah. Are you listening? Hindi mo gagayakan yun. Ikaw lang mag-isa. Di ba? Pero kapag maraming manunood, gagayakan mo. Talagang aayusin mo laro mo. Papasikat ka, talagang panay ang step back mong gano'n. Ano? Para sigurado. Matinding practice. Kapatid, pwede sana wag mo nang ayusin buhay mo kung wala manunood eh. Pero may manunood eh. Ano ba? Pwede sana. Sige. Magkagisa mo na sarili mo sa apat na sulok ng mundo. Magwala ka na kung wala manunood. Pero meron eh. Hinahanapan ka ng gagayahin ng nanonood. Naghahanap na example. Yes. Ako'y natutuwa kay Gidayan, si Alex. Yung dalawang yan. Ayaw ba yung pag nagpo-forwardan dito, lumulod din. Bay, mahihiya ka, hindi ka lulod eh. Baka lumulod eh. Bakit mo nakita? Bakit mo ginagawa ng dalawa yun? Dahil ba walang nakita? Dahil may nakita. Amen. Walang susunod at walang nakita. Hey church, consider. Always consider from time to time. Teka na. Hindi man ako si Alden. Hindi man ako si Babe. Pero sigurado may nanonood sa akin. Amen. So great cloud of, ang dami mo palang fans. So great cloud of witnesses. You see? Sikat pa yung nanonood sa'yo, si Abraham, si Timothy, si Moses, si Paul. Ay, sinin? Hindi mo kailangan magkaliseri para panurin ka. May nanonood na sa'yo. Amen? Hindi ka man nate-televise, pero may nanonood sa'yo. Amen. Consider that. Kaya kapatid, hindi tayo ginagawang robot ng Diyos again. Amen. Na pag-upo mo, kailangan may bilang 1, 2, 3. Dapat ako po 1, 2, 3. Hindi ganon. Hindi lang kasi tayo nasanay sa disiplinado. Ano sabi ng Panginoon? Let's all things be done decently and in order. You see, alam niyo ba ang sikreto sa mga event? Preparation. Ayusin mo muna. Amen? Alam niyo ba ang sikreto para ka mag-kampiyon? Ensayo. Preparation. Amen? Kaya mga kapatid, may manunood sa atin. Let's do our best to run these races. Amen? Let's do our best. Pangalawa, nandiyan pa po ba kayo? Pangalawa, para tayo magsimula ng tama, let us lay aside every weight. Lahat na nagpapabigat sa'yo, tanggalin muna. Alam nga naman tatakbo ka sa race na ganyan, meron kang 50 kilos na palay sa likod. Hindi ka mananalo doon. Lay aside. Church, according sa pag-aaral, yung pong weight dyan, automatic mga kapatid, kasalanan. Kasalanan na nagpapabigat sa'yo. Tatanungin ko po kayo. Pag may kasalanan kang ginagawa, magaan ang pakiramdam mo o mabigat? Di ba ba mabigat? Alam mo may kasalanan ka eh. Guilty ka. Hindi mo man yan ikwento sa katabi mo, pero yung pakiramdam mo, ang bigat-bigat. Lay aside. For example, lust of the flesh, pita ng laman. Ang bigat niyan. Halimbawa, nag-i-internet kang ganyan, biglang dadating yung nanay mo. Ano gagawin mo? Ang bigat, di mo ba? Pag ganun-ganun ka, may pinapanood ka kasi hindi maganda. Are you listening? Yung cellphone mo, bakit nakaganun ka ng ganun? Are you listening? Mabigat. Kaya sabi ng Bible, para ka
makatakbo ng maayos. Lay aside. Bukod dyan mga kapatid, kasi ang nakalagay sa Bible, every weight. Itatanong po ako sa inyo. And I do believe nakaranas tayo lahat dito. Sino po nakaranas sa inyo yung sobrang selos? Sige po, say amen kung nakaranas kayo ng sobrang selos. Amen. Ano mga kapatid? Ang bigat-bigat. Mabigat po ba? Mabigat po ba? At pag sobrang selos ka, makapagbasa ka kaya ng Bible? Hindi! Makapag-pray ka kaya ng maayos? Hindi! Kasi ano po? Mabigat! Sabi ng Bible, ayaw kang pahirapan ng Diyos! Lay aside! Amen! Amen? Hey, pangalawa, sino po nakaranas sa inyo sobrang inggit? Say amen! Amen! Magaan? Mabigat? Mabigat. Di ko ba mabigat? Yung sobrang inggit mo. Lay aside. Another thing, yung inis. Lalo na yung pinaiinisan mo, kasama mo araw-araw. Di ko ba mabigat? Ang sabi ng Bible, lay aside. Problema, magkano mabigat? Mabigat. Lay aside. Pag-aalala, mabigat. Sobrang uot at galit, mabigat. Lahat mga kapatid na ito nagpapabigat sa atin. Yes. Talagang tama yung sabi ni Ate Genevieve, hindi mo magbabasa ng Bible pag ganyan ang pakiramdam mo. Kahit na pilitin mo, hindi talaga. Magagawa mo lang yan pag lay aside mo muna. Amen? When we say lay aside, iisang tabi muna. Kukunin mo sa sarili mo, Lord, by your grace, sa tulong mo, Panginoon, aalisin ko muna ito para ako makatakbo. Amen? Yung nag-away kayo sa loob ng bahay, di ba kakain ng mahirap kumain? Kasi mabigat. Sabi ng Panginoon, anak, ayaw pa ng ganyan ang pakiramdam mo, ayaw pa ng ganyan, tatakbo ka, mabigat. Hindi ka mananalo niyan, may pasang-pasang ka. Siguradong kulilat ka. Pangalawa ka sa huli. Hindi lalong huli. Huwag ganyan anak, huwag kang tumakbo ng ganyan. Lay aside every weight. Lahat na nagpapabigat sa iyo ngayong 2016. Kung may nagpabigat sa iyo noong 2015, pinahirapan ka talaga ng bongga at wagas. Bitawan mo na. Amen. Amen. Rich. Kuminsan ito pa, yung pagsunod sa Panginoon bigat na bigat. Ikaw may problema doon. Bitawan mo yung mabigat na pakiramdam mo sa pagsunod sa Panginoon. Yung pagtatayos mo, mabigat sa'yo. Bitawan mo yun. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Are you saying? Lay aside every. What? Every. Wait, sabihin mo sa katabi mo, lay aside every weight. Para ma-relax ka naman. Para ma-relax ka naman, di ba? Right. Pinoproblema mo natin, baon ng anak ko. Bigat. Amen? Bayarin sa tubig. Bayarin sa bahay. Sa bahay. Lay aside. Sabi ng pinag-usapan namin kagabi, nasa si Makmak. First Makmak, umuwi na. Ito. Sabi ka doon, commit thy works to the Lord. And He will establish your mind. Magkakaroon ka ng peace of mind kapag ibinigay mo sa Panginoon, ang gagawin mo. Amen? Si Makmak lumaban ng taekwondo, inoperahan pa yan, ha? Alam niyo ba, gold medalist? Tapos sinisipan, nakatukot na gano'n sa kanya. Pinagkatiwala niya sa Panginoon Magsisimula pa lang ang laban, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako. Pinag-pray ko naman. During na lumalaban, second place na kami, Pastor. Ang tawag daw? Semi-finals na, Pastor, pag-pray mo kami. Pinag-pray ko ulit. Pray din sila. Sabi ko, pray tayo. Sabi, Pastor, finals na. Pray ulit, pray ulit. Maya-maya nag-text, Pastor, to God be the glory. Gold na po. Amen. Amen? Meron kayo lumabas sa taekwondo. Amen? Ang nakalabang pa niya, yung champion. Ang pangalan, Goliath. Ibig sabihin na talo na si Goliath. Talo si Goliath for the second time around. Pipit ulit. No? Christian ba naman nakalaban niya? Christian Mark ba naman Amen? Kaya church, let us
Sino kasama? Tayo lahat eh. Amen. In-encourage sa'yo, let us. Amen. Come on, let us. Come on, let us. Amen? Let us, every one of us. Amen? Amen. Lay aside every weight. Mahirap, pero mahirap pag hindi mo binaba. Right. Eh, pastor, ang hirap-hirap tanggalin ng inggit. Hirap-hirap tanggalin ng selos, ng galit, ng puot, ng inis. Lalo na araw-araw, ay kita mo yung kinainisan mo. Talagang bigat-bigat ng kalooban. Mahirap, pero mas mahirap pag di mo inilay aside. Right. Tama po. Amen. Eh, hanggang kailan ka papahirapan yan? Tama po. Baka magkaroon ng forever. Forever is. Ayan, forever inis. Right. Bait ang Panginoon na po. Amen. God is great, amen? Amen. God is good. Amen. Ayaw niya tayong pahirapan. Yes. Tama po. Yun ang Diyos natin, mabait. Amen. God is good all the time. Minsan di lang natin siya maintindihan. Tama. Amen? Pero sa ikabubuti niya, yung mga sinasabi niya sa Word of God. Amen. Lay aside every weight. Every weight. Magbilang. Mamaya, pag-uwi niyo ng bahay, magsulat kayo. Ito nagpapabigat sa buhay ko. Ito. Sa isang tabi na lang kita. Pag sinabing isang tabi na, hindi mo napapansinin. Ay, isang tabi na eh. Huwag mo napansinin. Amen? Yung nakakainis, nilay aside mo na natin, nakakainis ulit. Huwag mo napansinin. Dead man na. Amen? Binitawan mo na ito, kukunin ko ba uli? Diba? Eh parang kang kumain, binuga mo, kakain ba uli? Yaki na yun. Diba? Samantalang sa bibig mo pa rin galing yun, di ba? Pero kapag binitawan mo na, aba hindi mo na uli susubo. Diba? Amen. Lay aside every weight. Sulat. Ito nagpapabigat sa akin. Itong kapitbahay kong daldala rita. Lagi ako chinichismis nito. Inis na inis ako dito. Number 1 ka sa listahan ko. Nililay aside ko. Are you saying? Amen. 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 Preach. Panghuli. Malapit na po tayo matapos. Panghuli, are you listening? Amen. Preach. Another thing, una, consider yung mga nanonood sa atin. Pangalawa, lay aside lahat ng mabibigat. Pangatlo, and the sin which but so easily beset us. Yung kasalanan na madali kang alunin. Yung kasalanan, kapag nasa harapan mo na, madali kang bumigay. Another thing, sabi ng isa kong binasa sa kanyang pag-aaral, ang sin na salita dyan is apostasy or unbelief. Meron pang word. Unflinching resistance. When we say unflinching resistance, yung madali kang mag-reject ng truth. Para maintindihan ito po, ganito po ito. Yung sin na binabanggit dito, another special definition, yung bang nakikinig ka ng katotohanan, ng preaching, tinamaan ka, at nung masaktan ka, in-preaching resistance ka, ayaw mong tanggapin. Na-offend ka. That is apostasy. Ang tinatanggap mo lang, yung alam mong tama. Mas tama ka pa ba kaysa sa Diyos? Right. Nung binabanggit na sa harapan mo ng Diyos, yung totoo, ayaw mong tanggapin. Are you seeing? That is apostasy, unbelief. Ayaw mong maniwala. Kaya habang nagpipris dito yung mga preacher, habang nagpipris dito si pastor, tinatamaan ka. Si pastor, ako na naman ang tinitira. Yung preacher na naman ako pinapatamaan. Siguro alam na alam ng buhay. Nakipag-chismisan siguro. Pag-uwi ko mamaya, hindi totoo yun. Hindi ka magbabago. Yes. Right. Nire-resist mo eh. Amen? Tinatanggihan mo. Kapag mga kapatid, yung preacher natin ay nag-preach Word of God talaga. Kasi yan ang trabaho ng Berean, kaya Berean ang pangalan natin eh. Ang Berean, pag nag-preach si Paul, papasahin nila kung biblical talaga. At kapag biblical talaga, tatanggapin nila. Amen? Hindi ito yung preaching resistance. Ito yung matalinong pagpapasya. Church, listen carefully. Pag sumisigaw dito ang preacher, nagpipreach dito, at nasa Bible yung pinipreach, huwag mong i-resist. Pag ni-resist mo, kasalanan mo.
Binabago na ng Diyos yung buhay mo, ginaganon mo pa siya. Anak, halika na dito, halika na. Are you listening? Masakit sa puso ng Diyos yun? Yes. Anak, babaguhin kita. Papagapuhin kita. Ilang dimples ang gusto mo? Ayaw mo. Pimples ang ibinigay sa'yo. Huwag nire-resist. Dapat every Sunday, open heart tayo. Amen. Para pag-uwi natin, we're happy together. Amen? Amen. We're happy. Amen? Ang mga hindi happy, pag tinamaan ng preaching, di ba? Hindi happy? Yes. Resistance, di ba? Hindi masayang pag-uwi. Nagagalit yan. Bakit sabi ka na, bira, bakit gano'n church na yun? Ako lagi pinapatamaan. Sakit-sakit. Bira, sino ba sila? Kung magsalita sila, akala mo sila perfecto. Baka naman perfecto. Akala mo, ang hihusay. Preach. Are you listening? Amen. Heart. Kapag word of God yung naririnig mo, open heart tayo. Amen. Preach. Still our deed. And open our heart to God. Amen. Kahit preacher, dinagamit ng Diyos yan. Sabi ko nga sa inyo, yung asno, pinagsalita ng Diyos eh. Amen? Kaya respect every preacher. Amen? Amen. Because sila ang mga deliverer, instrument ng Diyos ng kanyang word of God. Amen. Amen? Kaya, yung kasalanan ito, kasi hindi ka talaga lalago pag panay ka ng resist eh. Hindi mababago ang buhay mo. Kaya yung mga expectator mo, nadidismaya. Kasi resist ng resist. Every time Sunday, magpipris na gano'n ako. Binanggit na naman ni Pastor yung chismis. Likas ko lang talaga yung ganito eh. Amen?